gusto kong magbigay ng komentaryo sa nangyari ngayong umaga. Hinihintay natin kasi ito eh, yung pag-attend, yung kung anong mangyayari sa patawag ng NBI. Pinatawag ng NBI yung mga ex-Marines, yung 18 na ex-Marines, syempre, pinatawag din si Mike Defensor, pinatawag si Attorney Baligod, nandun din si Topacio. Siguro si Topacio tumatayong abogado ni Defensor kasi nakita ko magkasama yung dalawa. Anyway, mga kabunyog, ano bang nangyari? Ayan, sumipot yung 16 sa 18 na ex-military. Wag nating sabihin na 18 ex-Marines kasi hindi naman lahat yun ex-Marines. Anyway, 16. May dalawang hindi sumipot. Hindi natin alam kung ano nang nangyari doon sa dalawa. Walang sinabi. Basta 16 sa 18 ang sumipot. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nandun si Mike Defensor, mukhang si Topacio ang tumatayo niyang abogado. Nandun din yung asawa ni Mike Defensor, si Julie Defensor. Ang tumatayong lawyer yata doon sa asawa ni Mike Defensor, yung anak nilang abogado na rin. So ito, si Maligod, siya naman talaga yung abogado nitong 18 na ex-Marines. Ngayon anong nangyari? Okay? Isa-isahin natin yung mga argumento nila Defensor, nila Topacio, at saka ni Maligod. Mga kabunyog, mga kababayan, ang una, hindi daw sila dapat ang pinatawag. Bakit daw sila ang pinatawag? Ang dapat daw na pinatawag ay yung mga officials ng gobyerno na inaakusahan nitong mga ex-Marines na tumanggap ng mali-malitang pera. Sabi, yan na naman yung linya ni Topacio, linya ni Mike Defensor, yung linya na naman ni Baligod. Ang gusto daw nilang mangyari, ang imbestigahan, hindi sila. Bakit daw sila yung iniimbestigahan? Bakit daw sila yung pinapatawag ng NBI? Ang dapat daw na ipatawag yung mga official ng gobyerno na sinabi nilang tumanggap ng mali-malitang pera. Balik na daw yata. Yan yung argumento nila Topacio. Yung mga sangkot daw sa anomalya sa flood control, yung daw mga tumanggap ng pera na mali-malita ayon dito sa mga ex-Marines, yun dapat ang ipatawag. Baliktad na daw. Ang sagot diyan, simple lang naman yun. Unang-una, ano ba ang issue? Ang issue ay ganito. Nag-press con si Baligod. Present niya yung 18 na ex-Marines. Nandun din si Mike Defensor. Anong nangyari? Sumunod nilang ginawa, si Baligod pumunta ng ombudsman. Okay? Yun ang magsimula muna tayo sa facts ng kaso. Nag-present si Baligod, present yung mga ex-Marines, marami silang mga aligasyon, pasabog umano yon. Si Mike Defensor nandun din, tinulungan niya daw si Baligod, tapos pumunta sila ng ombudsman, sunod na araw yata yon. Pumunta sila ng ombudsman. Bakit sila pumunta ng ombudsman? Ang purpose nila sa pagpunta ng ombudsman, para daw yung ombudsman, aksyonan yung kanilang paabot. Ibig sabihin, ipatawag ng ombudsman yung mga opisyal na sinasabi ng mga ex-Marines. Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, anong ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, dineputize ang NBI. Yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Dineputize ng ombudsman ang NBI. Ano yung laman ng pagkakadeputize? Ang ibig sabihin ng deputize, inatasan. Parang ang ombudsman kasi, makapangyarihan yan, kaya niyang mag-deputize ng mga ahensya ng gobyerno. Pero, bakit kailangan niyang mag-deputize? Kailangan niya ng tulong kasi mabigat ang trabaho ng ombudsman. Sa dami ng dapat niyang gawin, nag-iimbestiga siya, nagpapile pa siya ng kaso. At the same time, kung may kaso na, sila pa rin yung mga abogado dyan. Kumbaga matrabaho ang ombudsman, kaya may pagkakataon na nagdi-deputize sila. Yan yung technical term o legal term, deputize. Ibig sabihin, itong trabahong ito, kami dapat ang trumabaho. Pero kaya nyo naman ito, pwede bang tulungan nyo na kami, kayo na ang gumampan ito. Kapag dineputize ka ng NBI, official yun at legal. So ano ang binigay na power o deputization ng ombudsman sa NBI? Dineputize ang NBI, imbestigahan nyo nga itong mga ex-Marines na to. Kasi lumapit sa amin sa ombudsman, marami silang aligasyon. Alamin nyo nga kung ano ang background nito. Para bago namin aksyonan yung pinaabot nilang reklamo sa ombudsman, malaman namin sino bang nasa likod niyan. Paki-imbestiga. Yun yung binigay na power sa NBI. Kumbaga, dineputize ang NBI para magsagawa ng investigasyon, background checking. Ngayon, mali ba yun? Walang mali doon. Dineputize nga ng ombudsman ng NBI.
Yun ang ginagawa ngayon ng NBI. Binabackground check yung mga ex-marines na yan. Pati si Baligod, pati si Defensor. Hindi dahil may kaso sa ombudsman itong mga ex-marines. Hindi yun. Ang argumento kasi nila Topacio sa kanila Defensor at sa kanila Baligod, bakit kami ang iniimbestigahan? May kaso ba kami? Kami nga yung lumapit sa ombudsman eh. Oh, bakit ngayon parang kami yung iniimbestigahan? Simple lang ang sagot doon. Ang sagot doon, dineputize ng ombudsman ang NBI para i-background check itong mga ito at saka alamin ano ba ang motibo nila, sino ang nasa likod nila. Bakit? Eh sila naman yung lumapit sa ombudsman eh. 'Di ba? Sila Baligod, sinama yung mga ex-marines, pumunta ng ombudsman. Tinanggap naman ng ombudsman yung paabot nila. Oh, ano na ngayon ang gagawin ng ombudsman? Mag-iimbestiga. Pero para may makatulong ang ombudsman kasi kulang sila ng tao, dineputize ang NBI. O, ganun lang kasimple yun. Kumbaga, kinatulong. Kaya nga deputization eh. Deputized. Dineputize ng NBI ay ng ombudsman ang NBI. Ibig sabihin, hindi naman inalis ng ombudsman yung kapangyarihan niya. Humingi lang ng tulong. Pwede bang imbestigahan nyo ito? Bakit kaya ng NBI yon? Ay, maraming tao ang NBI. Saka expertise talaga nila yan. Oh, kaya yung sinasabing bakit daw sila yung iniimbestigahan ng NBI? Ay, ombudsman ang nag-deputize sa kanila sa NBI. Kaya may power ang NBI noon. Deputization. Oh, pangalawa, bakit daw parang iniimbestigahan na rin sila tungkol dun sa mga sinabi sa affidavit? Ha? Ano daw ba sila? Akusado? Oh, yun ang mga tinatanong, ano? Akusado daw ba sila? Oh, kaya ano daw, ano? Sila daw ba ay nasa ilalim na ng custodial investigation? Oh, oh, ano yan? Bakit daw yung mga pinangalanan ng mga kongresista, senador, mga opisyal ng gobyerno, bakit daw hindi yun ang pinapatawag? Hindi naman trabaho ng NBI yun. Trabaho yun ng ombudsman. Sa kabinigay ng ombudsman na trabaho ang binigay ng ombudsman trabaho sa NBI, hindi tungkol doon sa mga pinangalanang congressman. I-background check nyo ito, alamin nyo kung ano tong grupo, mga ano na to. Ano ba talaga ang nasa likod nito? O yun, napaka-specific nung investigasyon na pinapasagawa ng ombudsman sa NBI. Hindi naman tungkol doon sa mga congressman na binanggit. Iba yun. Iba yun. Ang dapat na magpatawag na nun, yung Blue Ribbon Committee ng Senado. Oh, di ba? Kanya-kanyang trabaho yan. Ano ba itong sila Tupas? Ano ba itong sila Mike Defensor? Ha? Ang trabaho pagka ang iimbestigahan ay yung mga opisyal ng gobyerno na dinadawit. O, talagang Blue Ribbon Committee ang magpapatawag noon. O kaya NBI. Kaya Ombudsman. Ang binigay kasing trabaho sa NBI ng Ombudsman, ibig sabihin dineputize, specific yung binigay na power. Imbestigahan nyo itong mga ex-marines na to. Bakit ginawa ng Ombudsman yon? Ay lumapit sa Ombudsman itong mga ex-marines. Di siyempre gusto ng ombudsman malaman ano ba tong mga grupo na to? Sino-sino ba to? Ano bang background nito? Oh, tama lang 'yun. Oh. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang isa pang nagiging ano diyan, sinasabi nila Topacio, bakit daw sila yung iniimbestigahan, hindi daw yung mga binanggit ng ex-marines. Ayan, ano 'yun? Sa Blue Ribbon Committee talaga dapat 'yun. Ipatawag ng Blue Ribbon Committee ng Senado yung mga kongresista, yung mga senador. Kaya lang, sinabi din naman ni Soto, ni Senate President Soto, saka ni Senador Ping Lacson, hintayin muna. Kasi hintayin muna natin yung investigasyon ng NBI. Gaano ba ka-credible tong mga tao na to? Hintayin muna natin, i-verify muna natin, at hayaan muna natin yung NBI mag-verify. Kung nalaman na natin, itong mga taong ito, sino-sino ba to? Ano bang mga motivation nito? Ano yon? Saka na tayo mag-decide kung ipapatawag sa Blue Ribbon. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, hindi dapat magamit ang Blue Ribbon sa pagkakalat ng kasinungalingan. Dapat ang Senate Blue Ribbon ay nag-iimbestiga para malaman ang katotohanan. Hindi para magamit na forum o platform para sa pagkakalat ng kasinungalingan. Yan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kaya hihintayin muna umano nila itong investigasyon ng NBI. Kaya lang, umaalma na kaagad itong sila Defensor, sila Gasolito Topacio at saka si Baligod. Ang sabi nila, bakit daw sila pinapatawag? Doon naman, ang pangalawa pa nilang argumento. Bakit daw ang daming investigasyon na ginagawa? Bakit may investigasyon daw ang NBI, tapos ang alam daw nila, ipapatawag pa rin sila ng ombudsman? Kasi may sulat din daw sa kanila yung ombudsman. Kailangan din daw nilang umattend sa investigasyon ng ombudsman. Bakit daw pinatatawag na sila sa NBI, pinatatawag pa sila sa ombudsman? Ay mga kabunyog, mga kababayan,
Ano bang klase itong mga abogado na to? Itong si Baligod at saka si Topacio? O baka nagmamaang-maangan lang sila? Alam naman nila yan. Ano ba ang power ng ombudsman? Ano ang power ng NBI? Ano ang mandato ng ombudsman? Ano ang mandato ng NBI? Ang mandato ng ombudsman, lumapit sila sa ombudsman, di ba? Lumapit sila sa ombudsman eh. Sila ang lumapit, sila Baligod. Nagsumbong sila sa ombudsman, sabi nila sa ombudsman, pwede bang imbestigahan ninyo ito? Kasi sabi ng mga ex-marines na to, may nagdala sila ng mga pera doon sa mga kongresista. O, ito yung mga pangalan. O, pati mga senador, ito. O, si Soto, si Tulfo, yun, pinangalanan. O ngayon, ano ang ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, pinasa sa NBI. Imbestigahan nyo nga ito. Alamin nyo kung ano ba itong mga grupong ito, itong mga ex-marines. Talaga bang mga ex-marines ito? Ha? Ang sabi nila, nag-deliver sila ng mga pera. Tingnan nyo nga ang motibo ng mga ito. Sino bang nasa likod na ito? O, yan yun. Ibig sabihin, yung pinapaimbestigahan ng ombudsman sa NBI, specific lang, background checking, verification nitong mga taong ito. Pero pagdating dun sa aligasyon ng korupsyon, pagtanggap ng pera ng mga kongresista at ombudsman yon. Ombudsman yon. Kaya ano yun eh, itong ombudsman magpapatawag talaga ng investigasyon tungkol doon sa kung totoo ba na tumanggap nga ng pera, mali-malitang pera ang mga kongresista at mga senador at iba pang opisyal. Yun yung sisiya sa atin ng ombudsman. Pero yung background, motibo nitong mga ex-marines na to, pinapasiyasat ng ombudsman. Ibig sabihin, kinakatulong ng ombudsman yung NBI. So magkaiba yung purpose. Magkaiba yung purpose. Ano ba ha? Ano ba itong mga abogadong ito? Ang sisiya sa atin ng ombudsman kung may korupsyon. Ang sinisiyasat naman ng NBI, itong mga taong ito, sino bang nasa likod nito? Ano bang background nito? O yan yun. Magkaiba yun. So magkaiba yun. Ha? Actually, paghandaan nila, kasi magkakaroon pa ng investigasyon ang DOJ. Pangatlo na naman na investigasyon yon. Ano na naman ang purpose doon? O sige nga, pag pinatawag na naman sila ng Department of Justice, ano na naman ang ano doon? Ano na naman ang investigasyon doon? Eh di ba, marami silang mga binanggit na mga tao, tulad ni Laila de Lima, tulad ni Trillanes, tulad ni retired General Anyo, tulad ni Bucor, Director General Katapang, na umalma sila. Ha? Hindi totoo yan. Sinisiraan nyo kami. Ha? Ano yon? Malicious imputation yan, sabi ni Laila de Lima. Hindi namin mapapalampas yan. Kaya, kinasuhan sila ni Laila de Lima sa DOJ. Ano ang kaso? Perjury. O, yon. Kaya, mag-expect sila na ipapatawag na naman sila ng DOJ. O ngayon, sasabihin na naman nila, bakit na naman mayroon na namang investigasyon ng DOJ? Ay, ano ba itong mga abogadong? Abogado ba talaga itong sila Topacio at Baligod? Iba-iba talaga. Iba-iba yung purpose ng investigation eh. Nag-create kayo ng ang dami yung mga dinawit na mga tao. O syempre, nagreklamo yung mga taong dinawit ninyo. Lalo na si Laila de Lima. O, lalo na si Trillanes. O, kinasuhan sila ng perjury. So, anong gagawin ng DOJ? Magpapatawag niyan ang DOJ ng hearings, preliminary investigation. Bakit na naman sila ipapatawag doon? Ay dahil may kaso sa kanila eh. O, ano bang pagkakaiba nun? Iba yung ombudsman, iba yung NBI, iba yung DOJ. Hindi ba nila naintindihan yon? Ha? Ang sabi nila, bakit daw ang daming investigasyon? Bakit daw ang daming investigasyon? Ay siyempre, iba-iba yung investigasyon. Yung ombudsman nag-iimbestiga dahil nagpadala sila ng sulat. Di ba nagreklamo sila sa ombudsman? O, di nag-iimbestiga ang ombudsman. O, bakit naman nag-iimbestiga ang NBI? Sinabihan ng ombudsman yung NBI, dineputize. Imbestigahan nyo nga itong mga taong to. Di ba? Pagkatapos, magpapatawag na naman ngayon ng investigasyon ng DOJ. Ano naman yung investigasyon ng DOJ? Sila. Kasi binanggit nila si Laila de Lima na tumanggap ng mali-malitang pera, kinalauna nagbago, hindi na daw malita, paper bag na daw. Sabi ni Laila de Lima, kahit pa paper bag yan, hindi totoo yan na tumanggap ako ng milyon-milyong pera. O, di ba? So ibig sabihin, iba-iba ito, iba ang investigasyon ng ombudsman, iba ang investigasyon ng NBI, ano? At iba ang investigasyon ng DOJ. Sa ngayon, ang nagpatawag na sa kanila ng investigasyon, NBI. Background checking sa kanila. Sabi nila, nagrereklamo sila, may sulat din daw sa kanila ang ombudsman, iimbestigahan na naman daw. Iba na namang investigasyon yun. Pagdating ng panahon, kakatanggap na naman sila ng subpoena galing DOJ. Magrereklamo na naman sila. Ano na naman daw yung ano na yon? Ay, natural, ganun talaga. Ang dami yung mga binanggit ng mga tao. Ha? Ang dami yung binanggit ng mga tao na inakusahan nila, tumanggap daw ng mali-malitang pera. Siyempre, aalma si Laila de Lima doon.
Si Trillanes, sinabihan nila tumanggap daw ng $2 million, binigay daw sa ICC. Ay syempre, umalma si Trillanes doon. So kinasuhan sila ngayon sa DOJ ng perjury. Perjury. Oh, kinasuhan din sila sa NBI tungkol naman sa cyber libel, pero hindi pa yata nag-iimbestiga sa ganung bagay. Ang sabi ng NBI kanina, tungkol pa lang yon sa order sa kanila ng ombudsman na i-background check sila. Oh, pagdating ng mga susunod na araw, iimbestigahan na naman sila ng DOJ. Ay talagang kaliwat kanan ang haharapin ninyong investigasyon dahil sa ginawa ninyo. 'Di ba? Oh, ang dami ninyong mga dinawit na mga tao. Si Anyo, si Katapang, si Laila de Lima, si Trillanes, di kinasuhan sila ngayon. 'Di ba? Kaya mapapagod itong mga ex-marines na to, mapapagod si Baligod, mapapagod si Topacio, si Defensor, kagagawan nyo yan eh. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, iyan ang problema dito sa mga ex-marines na to. Kung hindi naman nagsisinungaling yang mga yan, bali-balik pa rin mo man yan, isa-isa mo man yang ipatawag, walang problema yan. Di ba? Ano man ang gawin ng NBI sa kanila, kausapin man sila pa isa-isa, kung talagang totoo sila at hindi sila nagsisinungaling, walang dapat ikatakot si Baligod, walang dapat ikatakot si Topacio, walang dapat ikatakot si Defensor. Ha? Yan ang problema sa mga ito. Gusto nila na lumabas. Ano? Gusto nilang lumabas yung katotohanan. Sabi nila, katotohanan ang alam nitong mga ex-marines na to. O sige, tingnan nga natin, alamin natin ang background ng bawat isa. Ha? Kasi ang sabi nila, lahat sila empleyado ni Saldico. Okay, lahat daw sila naghatid ng mga pera, mali-malitang pera. Ang tanong, sama-sama ba kayong 18? Sasabihin nila, hindi. May pagkakataon na kaming tatlo ang magkasama, may pagkakataon na yung 4. Okay, ang sabi kasi ng ombudsman, pwede bang gumawa kayo ng sinumpaang salaysay, bawat isa, kung ano lang yung nalalaman mo. Halimbawa, yung isa, na-recruit siya sa opisina sa trabaho kay Saldico kailan. Tapos saan siya naka-assign? Sa anak ni Saldico? Sa asawa ni Saldico? Tapos minsan, inuutusan siya ni Saldico na mag-deliver. Saan-saan siya nautusan? Pag-deliver ba kay Stella Kimbo? Pag-deliver kay JJ Suarez? Kailan kayo nag-deliver? Ilang malita ang diniliver nyo? Ilan ang laman nun? Sino-sino kayong magkakasama? Saan kayo pumunta? Anong araw? Anong pitsa? Anong sasakyan ang ginamit nyo? Ibig sabihin, iba-iba talaga dapat ang kwento ng bawat isa. Yun ang sinasabi ng ombudsman. Kasi gusto nila, sampahan ang kaso ng ombudsman yung mga congressman. Diba? Kaya nga sila lumapit sa ombudsman para yung ombudsman sampahan ng kaso yung mga kongresista at mga senador na tumanggap ng mali-malitang pera. Okay. Pero ang sabi ng ombudsman, para maayos, gawa natin ng hiwa-hiwalay na affidavit itong mga ex-marines na to. Tama naman Kasi kung papadalhan mo ng subpina si Stella Kimbo, i-attach mo kay Stella Kimbo yung testigo laban sa kanya. Sino ba doon sa 18 ex-marines ang nag-deliver kay Stella Kimbo? I-attach mo doon kay Stella Kimbo yung testimonya, yung sinumpaang salaysay nung ex-marines na nag-deliver sa kanya. Yun namang nag-deliver kay JJ Suarez, i-attach mo na naman sa subpina kay JJ Suarez, yun namang ex-marine na nag-deliver sa kanya. Ganun yun. Hindi naman pwedeng tama yung punto ng ombudsman. Sabi ng ombudsman, para may laban tayo sa kasong to, matibay, kung ano lang yung nalalaman ng bawat marines, sabihin nyo lang sa salaysay nyo. Huwag kayong gumawa ng sinumpaang salaysay na lahat na kayo, 18. Iba-iba na. Bakit? Sama-sama ba kayo? Sabay-sabay ba kayong kinuha ni Saldico? Lahat ba ng trabaho nyo pare-pareho? Iba-iba yun. Iba-iba yun. Kaya, kumbaga, kung magsasampa ng kaso, sino ang kakasuhan ng ombudsman? Si JJ Suarez, si Stella Kimbo, si Martin Romualdez. Anong i-attach mo kay Martin Romualdez? Ang i-attach mo kay Martin Romualdez, yung nag-deliver na Marine. Sino dun sa mga Marines na yon ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Yung sinumpaang salaysay lang niyon, ang i-attach mo doon. Diba? Ganun yun. Kaya ngayon, ang sinasabi nila Topacio, hindi, huwag niyong pag-iwa-iwala yung 18. Ano ba yan? Kung gusto talaga nila, nakasuhan yung mga kongresista at mga senador at yung mga opisyal ng gobyerno, gawan ng matibay na sinumpaang salaysay. Yung nakakaalam ng pag-deliver kay Martin Romualdez, yun lang ang samahin sa isang sinumpaang salaysay. Yun namang nag-deliver kay Stella Kimbo, another sinumpaang salaysay. Kasi hindi naman 18 yung sama-sama di ba? Ano yan? Kaya ang problema, ayaw nila. Yan ang problema dito kila Baligod at Topacio. Gusto nila magsampa ng kaso ang ombudsman. Gusto nila kasuhan ng ombudsman yung mga kongresista, imbestigahan ng ombudsman. Okay,
Pero, siyempre, anong gagawin ng ombudsman? Kailangan yung mga sinumpaang salaysay ng bawat ex-marines na nag-deliver sa kung kani-kanino, yun ang i-attach para matibay. Para matibay. Ha? Ano to wala, hindi naman seryoso talaga ito. Ang gusto lang nito, propaganda. Ang tama yung sinasabi. Ang gusto lang ng mga ito, gatungan. Mag-create ng kaguluhan para mag-create yung political tipping point. Propaganda lang to. Hindi tama. Kung gusto mo talaga ng seryosong kaso, ayusin mo. Yun ang ginagawa ng ombudsman.